naputol talaga yung harapang bahagi. Makita nyo naman yan, oh. Laking kahoy yan, yan ang nakakabit dyan sa harapan. So under repair yung unit natin guys na bangkang pantuna. So dito tayo kumukuha ng kabuhayan. Ang problema dahil sa magnitude na 7.2 na tumama sa amin dito sa Gensan, hindi natin alam kung papakinabangan na ba tong unit na to. So talagang malaki yung pinsala, no? Dapat yan guys, kung halimbawa hindi siya tawag yan bumagsak, no? Dapat bukusan na yan. So yun nga, sa kasuyang palad, medyo yung bangka natin na disgrasya talaga under repair. So ayan, hindi ko pa alam kung mapapakinabangan na ba tong kahoy na to dito, kung may mababalik pa natin. So yan lang muna guys, yung may natin, nakakalungkot sabihin na sa realidad talaga walang permanente sa mundo. So lahat may hangganan. Okay, so nakakalungkot talaga. Pagpalang araw guys, so na-direct clip na naman tayo. Hindi tayo ngayon na basic pointers tutorials about sa engine, kundi yung ibabagi ko sa inyo yung medyo masaklap na usapin. So hindi man ganong kabigatan, pero para sa atin na mga negosyante medyo mabigat pa rin kahit paano, pero sige lang, laban lang tayo. So yun nga, papunta kami ngayon sa isang area kung saan yung natin, pangkabuhayan natin sa tuna fishing industry. Yung lagi ko minsan binablog, almost 1 year na yata ang lumipas ngayon guys. So lagi ako nag-vlog ng mga tuna fishing. So ngayon naman yun, dahil sa tragedy to guys, so samahan nyo ko sa simpleng video clip guys. So although mabigat, pero wala tayong magagawa kundi tanggapin yung realidad. Okay, so video clip na naman tayo about sa bangka na namin na pumagsak. So papunta ko ngayon doon umaga dahil i-check natin yung bangka guys. Talagang talagang masaklap ang nangyari dahil sa lindol na 7.2 magnitude sa Gensan. So kagabi lang nangyari. So i-share ko lang sa inyo guys yung bangka na nawasak. Talagang under repair yun, ang problema lumindol. So samahan nyo ko sa konting pasilip guys. So at least makita nyo yung bagsik ng lindol na yun. So tara, papunta na kami ngayon doon, on the way na kami. So papuntang baybaying dagat para makita natin guys yung bangka. So konting pasilip lang para maibahagi sa inyo yung ating mga pinagdadaanan ngayon. Okay, so sige, tara, let's go. Okay, so malapit na tayo sa area kung saan yung baybaying dagat na naroon sa part ito ng ng Barangay Kalumpang. So ang purok nito, kung ako nagkakamali, Bayanihan, kundi yung purok sa Ig guys. So dito yan sa looban. So medyo papasok ka nga lang ng konti na iskinita. So almost one way lang dahil rough road nga itong lupa na to. So ganun pa rin kahit paano at least makadaan tayo. So kita nyo naman may pumapasok mga tricycle. So alin naman isa rin, medyo mahirap ka na yung daanan guys, pero sige lang, at least makita nyo lang yung daanan gaano ka skip. Okay, andito na tayo guys. So pasilip ko muna sa inyo yung mga tatawag na pakura. Ito po yung kinakarga ng mga malalaking tuna sa pasahiruan ng mga isda. Okay, so bago tayo pumunta sa bangka namin guys, pasilip ko muna sa inyo yung mga buong bangkang ginagawa rito sa Gensan, naglalakihan. So kung makikita nyo guys, kung matapos yung bangka namin na yun, ganito rin yung kalaki yun o mas higit pa, kasi mga almost mga 100 blockers dapat yun kung matatapos. Sana kung hindi lang tayo nilindol. Okay, so pakita ko muna sa inyo guys, pasilip ko sa inyo na yung mga naglalakihang tuna na fishing vessels. So ganyan po yung mga bangka dito guys. Hindi lang siya basta-basta ordinary bangka, kundi malalaki talaga, as in malalaki. Okay po, so tara, punta na tayo sa ating bangka. Pasok na tayo guys sa baybaying dagat. Let's go. Okay, so ito na guys yung purok sa Ig. Talagang kita mo kalmadang tubig, pero yun nga,
dahil sa lindol na magnitude na 7.2, talagang namblema yung mga tao dito dahil maraming bangka. Ayun, nakita nyo yung isa na yun, bumagsak din guys, under repair. So ito naman yung sa atin, talagang sad to say, ayan, ang laki ng tinagilid. So nahati mismo yung nahati yung harapang bahagi ng bangka guys. So under repair yan, pero hindi kinaya dahil nga bumagsak, pagbagsak parang Titanic, na putol talaga yung kanyang buong harapang bahagi, under repair. So ito yung bangka guys, nga mahirap isipin na malaki yung naiyan na natin, napagsikapan natin na gawin, pero wala, nature yan. So yun nga lang, malaki yung gastos natin, and then ito yun natin alam kung kakayanin ba ito ma-repair na, kasi nakababa na kasi to, dapat to nakahang to, naka-elevate. So dati kasi guys naka-elevate yan, nakasampa, lumindol, so bumagsak. So hindi mo na yan ma-repair na nakababa, kailangan mo naman siya iangat. So wala nang time para maiangat siya dahil nga sobrang laki nito guys, hindi natin to kakayanin na ipa-repair. So yun ang problema natin na malaki. So ang aming suggestion dito is sa amin na side is parang hindi na to magagawa ng pamparaan, kundi tatanggalin na lang yung lahat ng pwedeng mapakinabangan na kahoy. Dahil dito kasi malalim po yung tubig dito pag nag-high tide. So low tide po ito ngayon, so lampas tao po dito yung high tide. So yan, naputol yung kahoy guys, hindi natin alam kung pwede bang ibalik, pero sa tingin ko parang wala na talaga, hindi na mababalik yung yung plaster, yung pagkakaporma ng bangka, sapagkat yun nga sabi ko kanina, talagang mababaw na itong niya, malalim na siya once na mag high tide. So lampas na ng almost magti 3/4 ng bangka yung tubig, so hindi siya mare-repair. So yun ang problema natin, parang nangyari, parang na to, collateral damage, especially yung kahoy na yan. Malaki yan, sa harap ang bagay yan guys. So yun lang yung mga pasilip natin guys. So talagang medyo nakakalungkot sabihin na apektado talaga tayo sa mga panahon to, may pinagdadaanan tayo. So yun ang mga konting pasilip natin guys. So maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, patuloy kayo sumuporta sa ating YouTube. Comment lang kayo guys, and I will reply anytime. So as soon as kaya natin mag-reply, re-reply natin guys. So share my video and subscribe. So maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Na